Monday ngayon tapos galing ako sa night shift. Nakatulog ako ng mga 2 oras lang kasi maaga akong nagising para ihatid si mama sa check-up niya. May maintenance yung elevator sa building namin kaya hagdan kami. Habang paakyat, hinihingal ako. Tapos ramdam ko yung bigat sa dibdib na hindi lang dahil sa pagod. Sa trabaho, voice account ako. Customer service. English all night. Tapos pag-uwi, Tagalog ulit. Minsan nalilito na ako kung sino yung totoong ako. Yung version ko sa calls na kalmado, polite, may script, may empathy. Tapos yung version ko sa bahay na tahimik lang, parang lagi nabibilang ng pera at oras. Tapos may third version pala, yung version ko na 16 years old, araw-araw taot pumasok sa school, araw-araw kinakain ng hiya. Akala ko matagal ko nang nilibing yung part na yun. Every Sunday, nagsisimba ako. Pag kumakanta yung choir, parang may bagay na umuukit sa dibdib ko na hindi kayang ipaliwanag ng words. After mass, uuwi ako, magluluto ng sinigang or adobo depende sa budget, tapos maglilinis. Simple, hindi ako naghahanap ng malaking kaligayahan. Gusto ko lang ng tahimik. Pero nitong nakaraang linggo, may nangyari na hindi ko inexpect. At ang mas masakit, hindi ko rin nakuha yung ending na akala ko matagal ko nang hinahabol. May community event kasi sa area namin. May covered court, may mga monoblock chairs, may pila, may paraffol, may mga tao na parang lahat may kilala. Sumama ako kasi si mama gusto niya pumunta. May free check-up, may mga forms, tapos may booth para sa blood pressure at sugar. Ako yung tagahawak ng bag niya at tagabasa ng maliit na sulat sa reseta. Habang nakapila kami, nakita ko yung isang lalaki na nakatayo sa gilid. Naka-polo shirt, may lanyard, mukhang coordinator, may hawak siyang clipboard, tapos yung kilos niya mabilis pero parang sanay. Hindi ko agad na recognize. Sa totoo lang, hindi ko naman inaasahan na may makita ako na magbabalik sa akin sa dati. Pero nung tumawa siya, parang may something sa tunog. Yung tawa na medyo mataas sa dulo tapos parang may yabang. Bigla akong naramdaman na parang lumamig yung batok ko. Alam mo yung feeling na kahit mainit, bigla kang nilalamig. Lumapit siya sa isang matandang babae, nag good morning po siya tapos ngumiti. Tapos tumingin siya sa direksyon namin. Hindi diretsong tingin, parang glance lang. Pero sapat na yon para maalala ko yung mukha. Hindi na siya yung batang kilala ko. Wala na yung braces, wala na yung baby fat. Pero yung mata, yung forma ng kilay, yung way niya mag-scan ng tao, pareho. Parang yung katawan ko, nauna nang nakaalala bago utak ko. Siya yung bully ko. Hindi ko alam kung ilang taon na mula nung huli ko siyang nakita. Matagal. Sobrang tagal na akala ko patay na yung galit. Akala ko naging adult na ako, may trabaho na, nagbabayad na ng bills, nag-aalaga na ng pamilya, so dapat wala na yon. Pero nandun pa rin pala, nakatago lang, naghihintay ng pagkakataon. Nung high school, hindi naman ako yung pinakamahina sa klase. Hindi rin ako yung pinakatahimik. Average lang. Pero may isang taon na ako yung napagtripan. Hindi ko alam bakit. Siguro dahil sa itsura ko na laging mukhang pagod. Siguro dahil hindi ako marunong sumagot ng pabalang. Siguro dahil may time na nadapa ako sa hallway tapos tumawa sila tapos doon na nagsimula. Hindi lang siya mag-isa nun, may barkada siya. Pero siya yung parang leader. Siya yung unang nagsasabi ng pangalan ko sa pang-asar na tone. Siya yung unang magtutulak ng bag ko sa silya para mahulog. Siya yung unang magpaparinig ng ang baho kahit hindi naman. Tapos yung iba tatawa lang, sumasabay. Kasi mas madaling sumabay kaysa tumayo sa tabi ko. Ang pinakamalinaw sa akin, yung isang araw na PE, naka-uniform na pang PE kami tapos may activity sa labas. Umulan ng bigla, lahat nagsiksikan sa may covered area. Nandun ako sa gilid, hawak yung notebook ko para hindi mabasa. Lumapit siya tapos tinapik niya yung balikat ko na parang kaibigan tapos bigla niyang hinila yung garter ng shorts ko. Hindi ako naubaran pero yung paba, yung hiya, yung tawa ng lahat, yun yung parang inukit sa utak ko. Parang may nag-stamp na wala kang dignity sa buong katawan ko. Pag-uwi ko nun, hindi ko sinabi sa mama ko, sinabi ko lang masakit ulo ko. Nagkulong ako sa kwarto, tapos humiga ako na parang gusto kong mawala. Hindi ko rin sinabi sa teacher. Kasi kahit sabihin ko ano mangyayari,
May mga panahon na sinasabi ng adults na ignore mo lang o magpakatatag ka. Parang ang simple sa kanila pero sa akin, araw-araw yon. Every morning bago pumasok, kinakabahan na ako. Pag naririnig ko yung footsteps sa hallway, umiikli yung hinga ko. Pag may tumawa sa likod ko, iniisip ko agad na ako yung pinagtatawanan. Dala ko yun hanggang ngayon sa maliliit na bagay. Kaya ako laging early sa trabaho kasi ayokong mapansin. Kaya ako maingat magsalita kasi ayokong matawag na bobo. Kaya ako laging nakaside sa group picture kasi ayokong makita yung mukha ko sa gitna. People call it being shy or being private. Pero to me, it is survival. It is learned. So nung nakita ko siya sa event, hindi lang siya tao. Parang siya yung pintuan pabalik sa lahat ng yon. Nag-start ako manginig. Hindi obvious. Pero ramdam ko sa kamay ko. Hinawakan ko yung strap ng bag ni mama ng mas mahigpit. Tinawag ako ni mama, "Anak, ikaw muna." Kukuha ako ng tubig, tumango ako, pero hindi ako makagalaw. Naisip ko, eto na. Ito yung chance na matagal ko sigurong hinihintay kahit ayoko aminin. Yung chance na sabihin sa kanya, "Naalala mo ba yung ginawa mo? Naalala mo ba ako?" Hindi ko gusto yung ganti na physical. Hindi ako ganon. Pero gusto ko yung acknowledgement. Gusto ko yung simpleng pag-amin. Gusto ko yung sorry na totoo. Gusto ko yung feeling na may justice kahit maliit. Habang nakapila kami, pinilit kong kumalma. Inhale, exhale. Parang sa calls. "Ma'am, I understand how frustrating this is." Ganyan. Pero yung customer ngayon, ako. At yung issue, buhay ko. After ng check-up ni mama, umupo kami sa gilid. Pinagpahinga ko siya. Habang kumakain siya ng biscuit, ako naman tumitingin sa paligid. Hinahanap ko siya, nandun pa rin siya, busy, nag-aayos ng mga tao. May times na nakikipag-usap siya sa nurse, may times na tumatawag siya ng pangalan sa listahan. Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya? Part ba siya ng volunteers? May trabaho ba siya dito? Wala akong idea. Ang alam ko lang, nakita ko siya and now hindi na ako makakatulog ng maayos hanggat hindi ko siya kinakausap. Nung pauwi na kami, nag-decide ako. Hindi ko sinabi kay mama kasi ayoko mag-worry siya. Sabi ko lang may bibilin ako sa labas, uuwi ako agad. Tumango siya, sanay na siya na ako yung nag-iikot para sa errands. Bumalik ako sa covered court, konti na lang yung tao kasi tapos na yung program. Nandun pa rin siya, nagliligpit ng mga papel. May kasama siyang dalawang lalaki na mas bata sa kanya. Narinig ko siyang mag-English. "Please double check the names, we need the correct count." Parang supervisor tone. Nakatayo lang ako sa malayo, hindi ko alam paano sisimulan. Ang daming words sa ulo ko pero paglapit ko parang mawawala lahat. Nagdasal ako sa isip ko, "Lord, bigyan mo ako ng lakas, hindi para manakit, para magsalita lang. Para hindi ako umuwi na dala ko na naman ang bigat." Lumapit ako, "Hi," sabi ko, tapos ang hina ng boses ko. Ang weird kasi sa trabaho, kaya kong makipag-usap sa strangers for 8 hours straight. Pero sa kanya, parang bumalik yung batang takot. Tumingin siya sa akin. Ngumiti siya, polite smile. "Hello, may concern po kayo?" Yung po niya parang tumama. Ang layo sa dating siya na walang respeto. Naisip ko baka mali ako. Baka hindi siya. Pero hindi, siya talaga. I just wanted to talk," sabi ko. "Sandali lang." "Sure," sabi niya. Tapos tumingin siya sa mga kasama niya. "You guys continue muna, I will just talk to her." Umupo kami sa isang bench sa gilid. May ilaw na dilaw, may mga kuliglig sa labas. Sa malayo, may naglalaro pa na bata. Ang normal lang paligid, pero yung dibdib ko parang may bagyo. "Okay," sabi niya. "What is it?" Huminga ako. "Ikaw si..." Hindi ko masabi yung pangalan. Parang ayokong banggitin. Parang kapag binanggit ko, magiging totoo ulit lahat. Pero kailangan. "Ikaw si ano, di ba? Same batch tayo dati." Nagtaas siya ng kilay. Parang nag-iisip. "Batch? Sorry, saan?" "High school," sabi ko. "Same year tayo. Di mo ako kilala?" Tumawa siya ng konti. Hindi yung tawa na nanlalait, pero yung tawa na parang nahihiya. "Ang daming tao. I'm sorry, I don't remember everyone." Doon pa lang, parang may sumikip sa dibdib ko kasi sa akin, siya yung main character ng trauma ko. Sa kanya, isa lang pala ako sa everyone. "Okay," sabi ko, pinilit kong steady. "I'm not here para ipaalala yung buong buhay mo. I just need to say something." "Go ahead," sabi niya. Serious na yung mukha niya. Pinaglaruan ko yung fingers ko.
Nung school tayo, may mga times na you were not kind to me. Hindi ko masabi yung binuli mo ako. Kasi parang ang bigat, parang may baril akong itinutok pag sinabi ko. So, sinabi ko sa mas simple, you did things, you said things, and it stayed with me. Tumingin siya sa akin, tapos parang nag-focus yung mata niya. Like, what? Marami, sabi ko. Pagtawanan, pang-asar, yung mga ginawa mo sa hallway, sa PE, sa classroom, hindi ko na uulitin lahat. Basta, it affected me a lot hanggang ngayon. Tahimik siya, akala ko iiyak ako, pero hindi. Dry yung mata ko, yung dibdib lang yung mabigat. Tapos bigla siyang umayos ng upo. Wait, sabi niya. Are you saying I bullied you? Tumango ako. Yes. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagsorry. Parang may confusion lang. I'm trying to understand, sabi niya. Kasi I honestly don't remember doing that. I mean, we were kids. We teased people. But I never thought it was serious. Parang may sumabog sa ulo ko. It was serious, sabi ko. Medyo tumaas yung boses ko. Sa'yo siguro joke, sa'king hindi. Okay, okay, sabi niya agad parang nag-de-escalate. I get that. I'm not saying you're lying. I'm just saying, I don't have a clear memory. Doon ako natigilan kasi ang hinahanap ko, memory niya. Gusto ko yung moment na sasabihin niya, oh nga I did that, pero wala. Do you remember pulling my shorts garter? Sabi ko, bigla. Kasi yun yung pinakamalinaw sa akin. Sa PE. Umulan. Everybody laughed. Nakita kong nagbago yung mukha niya. Hindi siya nag-smile. Hindi rin siya umiwas. Parang nag-search siya sa utak niya. Tapos may tumama. Sabi niya mahina. That. So naalala niya. Hindi man lahat. Pero may naalala. Naalala mo, sabi ko. So you do remember. Huminga siya ng malalim. I remember something like that, but I swear I didn't mean I was stupid. I was trying to be funny. Alam mo yung barkada pressure, yung gusto mo magpatawa. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa na may acknowledgement or masaktan dahil yun lang ang explanation. Parang ang simple sa kanya. Funny, barkada, pressure. Samantalang ako halos ayoko pumasok sa school. Did you ever think of apologizing? Tanong ko. Kahit later, kahit nung nagka-social media na, kahit nung adult na tayo, umiling siya. I didn't even know you felt that way. Paano ako mag-apologize kung hindi ko alam? Naiinis ako, pero may part sa akin na alam na totoo yun. Hindi niya alam. Kasi hindi naman ako nagsalita nun. Kasi natakot ako. Kasi pinili kong manahimik para mabuhay araw-araw. Pero does that mean wala siyang responsibility? Hindi. Kasi ginawa niya. Tapos ngayon, sabi ko, I'm telling you, I'm here. I'm saying it to your face. I just want you to understand na hindi yun maliit. Tumango siya ulit, pero parang may distance pa rin. I understand that you were hurt. I'm sorry you went through that. Sabi niya yun in English, parang work mode, parang template. I'm sorry you felt that way. Yun yung pinakamasakit. Kasi alam mo yung difference ng I'm sorry I did that at I'm sorry you felt that way. Yung una, may ownership. Yung pangalawa, parang sa akin pa rin yung problema. Hindi lang felt, sabi ko. It happened. Okay, sabi niya, medyo defensive. I'm not denying na something happened. I'm just saying I don't see myself as that kind of person. Doon ko naramdaman yung old fear. Yung takot na hindi ako paniniwalaan. Yung takot na ako yung lalabas na OA. Yung takot na sasabihin nila ang tagal na bakit hanggang ngayon. Napatigil ako, tapos tumingin ako sa hands ko. May maliit na peklat sa daliri ko mula sa pagsingit ko dati sa metal folder sa office. Random, pero napansin ko. Parang gusto kong kumapit sa present para hindi ako mahila sa past. May tanong ako, sabi ko, mas mahinahon na. If someone told you na may nasaktan ka, would you at least say sorry for the act kahit hindi mo maalala lahat? Tumahimik siya tapos nag-scratch siya ng ulo, I guess. But I'm also being honest, I can't say sorry for every memory you have na I'm not aware of. Kasi baka iba yung version mo, iba yung version ko, parang pinagsakloban ako ng tubig. Hindi ko hinahanap na maging perfect yung apology. Hinahanap ko lang na maramdaman niya yung bigat. Pero he was negotiating the truth like it was a debate. Hindi to debate, sabi ko. Buhay ko to. Nakita ko siyang napailing, parang frustrated.
I'm not debating, I'm trying to process. Kasi ang dami nang nangyari sa buhay ko. I'm not that person anymore. Good for you, sabi ko. Lumabas yung bitter na hindi ko gusto marinig sa sarili ko. I didn't get to choose. You moved on, I didn't. Tinignan niya ako. Tapos, biglang naging malungkot yung mata niya. You think I move on? You think my life is okay? Tanong niya. Hindi galit, pero mabigat. Hindi ako sumagot. Kasi hindi ko alam. Nakita ko lang siya kanina. Organized, confident, may lanyard. I assumed he was fine. Tumawa siya ng mahina. I'm here as volunteer, yes. But I'm also here because I need to be. I'm trying to fix myself. Ang dami kong sinayang noon. Ang dami kong mali. Parang gusto kong maging soft. Pero ayaw ko rin magpa-derail. Kasi hindi naman to tungkol sa redemption arc niya. Ito tungkol sa sugat ko. Okay, sabi ko. I'm glad you're trying, but that doesn't erase what you did. Tumango siya ulit. This time mas mabagal. You're right. It doesn't erase it. Akala ko doon nalalabas yung real apology. Yung direct. Yung walang palusot. Pero ang sinabi niya, can I ask, bakit na yun mo lang sinabi after all these years? Parang may baril na tinutok ulit sa akin. Kasi ang question niya, bakit ko inantay? Parang ako na naman yung may kasalanan. Because I was scared. Sabi ko, simple. Because I didn't think anyone would care. Because I thought it would just go away. Tahimik siya. Tapos bigla niyang sinabi, I don't know what to say. I'm sorry. I'm sorry if I did that. I'm sorry if I made you feel small. Ulit, if. Parang doon ko naintindihan na hindi ko makukuha yung script na nasa utak ko. Hindi ito movie. Hindi ito yung moment na iiyak siya at sasabihin niyang he was wrong and he regrets everything and he will make it right. Hindi rin to yung moment na sisigaw ako at everyone claps. Wala. Napatayo ako. Okay, sabi ko. Salamat sa oras. Tumayo rin siya parang may gustong habulin. Wait, can we talk more? Maybe I can, I don't know, make amends. Paano? Paano mo gagawin yun? Hindi siya nakasagot agad. I can start by apologizing properly, sabi niya. Parang nag-iisip habang nagsasalita. I'm sorry. I'm sorry for what I did. I'm sorry for humiliating you. I'm sorry for being cruel. Dapat yun na yun. Dapat dun ko maramdaman yung relief. Dapat umiyak ako at gumaan yung dibdib. Pero wala. Kasi late na. Kasi may if bago yun. Kasi lumabas lang nung paalis na ako. Kasi naramdaman ko na parang apology siya na pinilit ng sitwasyon. Hindi yung apology na galing sa loob. Hindi ko sinabing fake siya. Hindi ko rin sinabing totoo. Basta hindi ko maramdaman. Okay, sabi ko, mahinang boses. Thank you. Umalis ako. Naglakad ako palabas ng court, tapos sa labas, may maliit na tindahan na bukas pa. Bumili ako ng tubig kahit hindi ako uhaw. Pinilit kong huminga. Ramdam ko yung init ng hangin, yung ingay ng motor sa kalsada, yung amoy ng pritong pagkain sa malayo. Normal na gabi. Pero ako, parang may nasira sa loob. Pag-uwi ko, tulog na si mama. Nasa sala yung kapatid ko nag-aaral, may headphones. Tinignan niya ako, ate, okay ka lang. Tumango ako, pagod lang. Sa kwarto, nagpalit ako, tapos umupo ako sa gilid ng kama. Tinitigan ko yung rosary ko na nakasabit sa headboard. Hindi ako super religious na araw-araw nag-rosary. Pero nandun yun, parang reminder na may hawak pa rin ako. Nagdadasal ako nung gabing yun. Hindi yung mahabang dasal, parang usap lang. Lord, bakit ganun? Akala ko pag sinabi ko sa kanya, gagaan. Akala ko may mararamdaman akong closure. Pero mas lalo akong nalito. Kasi ang totoo, may maliit na part sa akin na umasa na babagsak siya sa harap ko. Na makikita ko siyang mahina. Na maririnig ko siyang magmakaawa. At ngayon na hindi nangyari, parang nahihiya akong aminin na may ganun akong gusto. Parang hindi ako mabuting tao. The next day, pumasok ako sa trabaho na parang wala. Nag-makeup ako ng konti, nag-perfume, nag-bus, naka-earphones. Tumingin ako sa phone habang nakatayo tulad ng lahat. But inside, I kept replaying the conversation. Yung I'm sorry you felt that way. Yung I don't see myself as that kind of person. Yung bakit ngayon mo lang sinabi. Sa lunch break, umupo ako mag-isa, kumain ng kanin at ulam na dala ko.
May mga office mates na maingay sa kabilang table. I smiled at the right moments pero hindi ako present. Parang may thread sa dibdib ko na hinihila pabalik sa covered court. That night, may call ako na customer na galit. I did the usual calm voice, empathy, resolution. After the call, nanginginig kamay ko. Not because of the customer but because I realized something. Kaya kong ayusin yung problema ng ibang tao for a living. Pero yung akin, ilang taon ko ng bitbit, hindi ko ma-fix sa isang conversation. After a few days, bumalik ako sa simbahan. Sunday ulit. Same routine, same mass, same homily tungkol sa forgiveness. Hindi ko alam kung coincidence, pero parang tinamaan ako. Yung pare nagsabi na forgiveness is not forgetting and it is not saying what happened was okay. Forgiveness is choosing not to let the past control your present. Narinig ko yon, pero hindi siya agad naging magic. Kasi hindi naman ganun, pero at least may phrase na pwede kong hawakan. Pag-uwi, naglaba ako, naglinis, nagluto, tapos nag-message yung cousin ko sa group chat na may mga volunteers daw last week and she was thankful. May picture na group photo, nandun siya sa likod, nakasmile, normal, parang mabuting tao. Tinitigan ko yung picture, ang weird kasi sa memory ko, siya yung dahilan ng hiya ko. Sa present, isa lang siyang lalaki sa group photo. Parang walang bigat, parang walang record, parang walang marka. Doon ko naintindihan na isa to sa pinakamasakit na bagay sa bullying. Hindi siya nangyayari sa record, nangyayari siya sa katawan mo, sa nervous system mo, sa way mo maglakad sa hallway kahit adult ka na. Sa way mo mag-apologize kahit wala kang kasalanan. Sa way mo mag-yes kahit gusto mong no. Hindi ko alam kung anong point ng post na to. Siguro gusto ko lang ilabas kasi pagod na ako dalhin mag-isa. May part sa akin na nagsasabi na dapat bumalik ako at kausapin siya ulit. Sabihin ko na hindi sapat yung apology. Pero may part din sa akin na alam na hindi ko kailangan ulitin. Kasi kahit anong sabihin niya, hindi niya mababalik yung teenage years ko na ninakaw ng takot. Hindi niya mabubura yung mga araw na nagpretend ako may sakit para lang hindi pumasok. Hindi niya maibabalik yung confidence na dapat meron ako noong bata ako. Ang unexpected din sa akin, hindi pala galit yung pinakamalaking naramdaman ko pagkatapos. Hindi rin relief. Parang lungkot. Lungkot na kahit anong confrontation may mga bagay na hindi mo na mababawi. Na hindi lahat may satisfying ending. Na minsan, yung taong sumira sa'yo, hindi nila alam. At kahit alam na nila, may limit pa rin kung hanggang saan nila kayang intindihin. I still wish he had said it right the first time. Yung simple, I remember, I did it, I was wrong, I'm sorry, walang if, walang justification, walang question kung bakit ngayon. Pero, hindi ko nakuha. What I got was a human being who was trying to protect his own image of himself. And maybe that is normal. Maybe that is how people survive their own guilt. But it felt unfair because I did not get to protect myself back then. Ngayon, may ginagawa akong maliit. Hindi siya grand, hindi siya inspirational, pero ginagawa ko. Pag may new hire sa office na tahimik, I check on them. Hindi yung invasive. Simple lang. How are you settling in? Pag may naririnig akong office joke na below the belt, hindi ako tumatawa. Minsan sinasabi ko, okay na yan. Pag may pamangkin akong nagkukwento na may kaklase siyang nang aasar, I don't say, ignore mo lang. I ask, anong sinabi mo? Anong naramdaman mo? Gusto mo ba kausapin natin teacher mo? Kasi alam ko na yung words ng adults can either make you feel seen or make you feel alone. At sa sarili ko, sinisikap ko maging gentle. Pag nagkamali ako sa trabaho, hindi ko agad sinasabi sa utak ko na bobo ako. Pag may nag-comment sa itsura ko, hindi ko agad pinapaniwalaan. Pag nakikita ko yung sarili ko sa salamin at mukhang pagod, sinasabi ko, pagod ka kasi ang dami mong ginagawa. Hindi ka pangit, hindi ka weak. Minsan gumagana, minsan hindi. May gabi na nagising ako bigla, parang may panic, kumakapit yung kamay ko sa kumot. Tapos kailangan kong i-remind sarili ko na adult na ako, nasa kwarto ako, safe ako. I hate that I still have that. Pero at least ngayon, alam ko kung saan galing.
Kung may magtanong sa akin kung worth it ba yung confrontation, hindi ko alam. Hindi ako magbibigay ng clean answer. Kasi may ibang tao na baka gumaan 'pag ginawa nila. Ako, parang nagbukas lang ng lumang sugat na akala ko healed na. Pero at the same time, may part sa akin na grateful na nagsalita ako. Kasi for the first time, hindi ako nanahimik. Hindi ako nag-pretend na okay lang. I stood in front of someone who scared me for years and I said, "You hurt me." Even if he did not give me the ending I wanted, at least I gave myself a moment I never had as a kid. Siguro yun na lang yung closure na kaya kong tanggapin na yun. Hindi yung closure na ibibigay ng ibang tao, kundi yung closure na ginawa ko sa sarili ko. Hindi siya masaya, hindi siya neat, pero totoo siya. If you are reading this and you are carrying something similar, I am not going to tell you to confront them. I am not going to tell you to forgive and forget. I will just say, you deserve to be believed even if the person who hurt you cannot fully remember. You deserve to take up space kahit pa ang tagal mong natutong lumiit. Tonight, after I post this, mag-uugas pa ako ng pinggan kasi naiwan ko kanina. Magpapatuyo ako ng uniform kasi may shift ulit mamaya. I will check on mama's meds. I will set my alarm. Normal life. Pero maybe, even just a little, I am not the same as the person who walked into that covered court. Hindi ko nakuha yung ending na gusto ko, pero at least hindi na ako tahimik. And for me, that is something. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon, and I'll see you next time.